Magandang gabi pong muli sa ating pag-aaral, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Tayo ay magpapatuloy sa lesson natin sa Isaiah chapter 29. Salamat po sa Ornido family. Kami po ay nakikigamit dito ng internet dahil walang internet sa church. So, samahan po ninyo ako sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Tayo po muna ay manalangin. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin, pagbibigay ng oras upang kami makapagpatuloy ng pag-aaral. Salamat po Panginoon sa mga opportunity na ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay matuto. Iyo po kaming gabayan at pangunahan sa gabing ito. Maraming salamat po, pinapaubayan namin sa iyong lahat ng ito Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ayan. So, gaya nga po nung nabanggit ko, kami po ay nandito ni Pastor Claude sa pamilya, sa bahay ni Nati. Wala po tayong internet connection doon sa church. So, dito po tayo nag-live. So, atin pong ipagpapatuloy sa gabing ito ang ating pagtalakay. Tayo po ay nasa chapter 29, verses 15 and 16. Pero bago yan, i-recap natin ng konti yung ating natalakay kagabi sa verses 13 and 14. Bagamat kagabi ang connection natin ay napuputol, parang natapos sa kalagitnaan no? Nakapag-closing prayer na ako, marami nag-iintay pa na kung ano na nangyari. Magandang gabi, Sir Irene. Ayan. Kaya nag-decision kami na yun nga, makigamit muna dito ng internet kina Ate Alma, kina Kuya Bob. Okay, so kagabi natalakay natin yung verse 13, ang sabi doon, sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako'y ginagalang, subalit inalayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Kaya muli akong gagawa ng kababalaghan sa harapan nila, mga bagay na kahanga-hanga at katakataka. Mawawalang saysay ang karunungan ng kanilang mga matatalino, at maglalaho ang katalinuhan ng kanilang matatalino. Okay, itong verses 13 and 14 ay tumutukoy doon sa pagsasabi ng Panginoong Diyos na ang mga tao, ang mga Israelita ng kapanahunan na yon ay sumasamba sa Kanya. Parang totoo na sumasamba, pero ang totoo ay lip service. O kaya yung kanilang pagsamba ay sa pamamagitan ng pisikal na itsura, yung aksyon nila, pero ang puso nila ay malayo sa Panginoon. So yun ang nakakalungkot, present sa pagsamba na andoon sa kanilang mga templo, pero ang puso nila ay malayo. So sa ating kasalukuyang panahon, ito ay tumutukoy doon sa maraming mga tao na nasa loob ng church, umaawit, nakikinig ng mensahe, pero ang puso nila ay lumilipad sa ibang lugar. Well, dalawang bagay ang pwede nating masabi sa ganong sitwasyon. Posibleng inaakala ng mga tao na sila'y sumasamba dahil yun ang nakasanayan na nila, na basta nandoon lang sa church. O posible rin kasi na hindi kasi itinuro sa kanila noong mga nagpakilala sa kanila na kinakailangan na ipagkaloob yung buong puso. Ang akala ng mga tao parang yung nakasanayan natin na parang Roman Catholic type, na basta makapasok lang sa simbahan okay na, at hindi na tinitingnan yung laman ng puso. Well, alam natin na sa totoong pananampalataya, hindi lamang po yung ating pisikal na katawan ang kinakailangan na sumamba o makita sa loob ng simbahan, kung hindi yung puso natin. Ang binabanggit dito sa talatang 13 ay sa salita lamang malapit sa akin. Ibig sabihin, posibleng itong mga taong ito ay napakagagaling magsalita, napakarurunong, posibleng umaawit, o kaya ay baka nagsishare pa, nagkukwento ng mga natutunan nila o kung anuman, pero yung puso nila ay hindi totoo. Tatandaan natin mga kapatid na ang tinitingnan ng Diyos ay puso at hindi yung ating mga aksyon. Yan, doon nakatutok ang Panginoon, at alam niya kung anong laman ng puso natin. Kahit magbukha tayong marunong, kahit magbukha tayong parang banal na banal, o kaya ay parang totoong sumasamba, pero kung alam ng Panginoon kung anong totoong laman ng puso natin. Yan, magandang gabi Nanay Mercy at Ate Josie.
Salamat po sa inyong pagsama sa gawain natin sa gabing ito. So ayan po. So itong talatang 13 at 14 ay pagpapaalala sa ating lahat. Bagamat ang sentrong konteksto nito ay ang sitwasyon ng Israelita, yung mga Israelita doon sa Jerusalem, pero ito'y pwede at akmang-akma sa ating sitwasyon ngayon. Baliwala ang anumang ginagawa natin sa loob ng simbahan kung ang puso naman natin ay malayo sa Panginoon. Sa dulo ng lahat ng ating ginagawa, ang Panginoon ang nakakaalam kung ano ang nilalaman ng ating puso. Ayan, so pagpapatuloy natin ang talakayan natin doon sa verse 15 and 16. Ang sabi dito, okay, kaawa-awa ang mga nagtatago kay Yahweh habang sila'y gumagawa ng mga panukala. Sila na nagsasabing, doon kami sa gitna ng dilim upang walang makakilala o makakita sa amin. Sabi sa English o sa King James Version, woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, who seeth us and who know us? Yan. Ang talatang ito ay nagbibigay ng babala laban sa mga taong nagpaplano ng palihim laban sa Panginoon at naniniwala na maitatago nila ang kanilang mga gawain sa karunungan ng Diyos. So kaugnay ng tinatalakay natin kanina, yung verse 13 and 14, maraming mga tao na akala nila ay nakakagawa sila ng nagbibigay karangalan sa Panginoon. Pero ito, alam ng Diyos na mayroon silang ibang ginagawa o may ibang iniisip, may ibang laman ang puso nila. Ayan. Kaya hindi maitatago ito sa Panginoon. Itong binabanggit sa verse 15, may mga taong nag-iisip, gumagawa ng mga bagay-bagay, nagpaplano, at binabanggit doon na itatago nila sa Panginoon. Doon, sabi pa dito, doon kami sa gitna ng dilim upang walang makakilala o makakita sa amin. Dahil pwede silang magtago sa tao, pero sa Panginoong Diyos ay hindi sila makakapagtago. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat pong muli sa inyong pagsama. Ayan. Alam nating lahat sa dami ng ating napag-aralan at natalakay, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang nakakasaliksik kahit ng kaloob-looban ng ating puso, ng ating isipan at ng ating buong pagkatao. Alam niya yung nakalipas natin, yung kasalukuyang nangyayari at maging yung kinabukasan. At hindi natin maitatago sa Panginoon ang anumang bagay na ating ginagawa. Pwedeng maitago sa mga kasamang tao, pwedeng yung mga miyembro sa church, pwedeng maitago sa pastor kung ano yung kanyang nararamdaman, pwedeng magkaroon ng lihim o mga sikreto, pero sa harapan ng Panginoon, hindi niya maitatago. Okay, binabanggit dito yung mga salitang sa aba ng mga lumalakad sa kalaliman upang itago ang kanilang mga plano mula sa Panginoon. Itinatampok ng pariralang ito ang kawalang kabuluhan ng pagtatangkang itago ang mga kilos o intensyon ng isang tao mula sa Diyos na siyang nakakaalam ng lahat. Kaya nga po, isa sa karakteristik ng Diyos yung omniscient. Alam niya lahat ng bagay na nangyayari sa mundo. Alam niya kung ano ang iniisip natin. Ang totoo niyan, iisipin pa lang natin ay alam na ng Diyos. Kahit nga hindi natin sabihin, alam ng Diyos kung ano ang laman na lalaman na ng Diyos kung ano ang nangyayari. Yan, kahit anong gawin natin dito sa talata, binabanggit na sila magtatago sa kadiliman upang hindi makita ng Diyos. Pero ang pinagtataguan lang nila actually ay yung mga tao. Kasi ang Diyos ay nandun sa kaitaasan at alam niya ang lahat ng nangyayari. Sinasabi nito ang kawalang kabuluhan ng pagtatangka na itago ang mga iniisip at kilos ng isang tao mula sa Diyos at ang mga kahihinatnan ng gayong pag-uugali. Alam nating lahat na hindi natin maitatago sa Panginoon ang anumang bagay. Ang tema ng talatang ito ay umiikot sa ideya ng panlilinlang at ang mga kahihinatnan ng pagsisikap na linlangin ang Diyos. Tinutugunan din nito ang pagmamataas ng mga nag-iisip na magagawa nila ang kanilang mga aksyon ng palihim. Malayo sa mata ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay malabong mangyari. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay at walang maitatago o malilihim sa Kanya. Ito ay mababasa natin dun sa Hebreo chapter 4 verse 13. Walang maitatago o walang maililihim sa Panginoon. Ang masama nito,
mailihim man natin sa tao sa kasalukuyang panahon, nakakatakot kung pagdating ng mga susunod na panahon, ang Panginoon ang mag-expose ng mga bagay na itinatago natin. Kasi baka tayo ay mapahiya pa. Kaya mas maganda na maging tapat na lamang, sabihin na lamang kung ano ang totoo. Kasi magkikreate lang ito ng mas malaki pang problema. Kaya hanggat maaari ay bawal magtago, bawal maglihim. Ano po? Ayan. So, nagsisimula ang talata sa pagpapahayag ng saaba nila o sa awa sa kanila na binibigyang diin ang tindi ng sitwasyon at ang napipintong parusa para sa mga naghahangad na itago ang kanilang ginagawa. Sa kasaysayan ng Israel, ang mga tao ay nakikibahagi sa mapagkunwaring pagsamba at inilalarawan sa pamamagitan ng kanilang pandaraya at panlilinlang. Binalaan sila ni Isaias tungkol sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon at hinihimok silang magsisi at bumalik sa mga daan malapit sa Panginoon. Bigla ko lang naalala yung sa Acts chapter 5, yung mag-asawang nandaya sa banal na spirito, si Safira at si Ananias. Gusto nilang linlangin, kaya huwag kayong titingin sa pira, delikado yan. Gusto nilang linlangin ang banal na spirito at gustong ipalabas na yung certain amount lamang ang napagbentahan ng lupa. Pero hindi nila alam ng Espiritu ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya agad-agad, nakakalungkot, ay namatay yung lalaki at sumunod yung babae. So ito ay isang aktual na sitwasyon sa aklat ng mga gawa na nagbalak ang tao na ilihim sa Panginoon ang nangyayari at ang katotohanan. Pero yun nga, hindi natin maitatago sa Panginoon. Kaya sa ating buhay ngayon, mas maigi pa na sabihin mo sa Panginoon ang lahat ng mga bagay. Well, ethically, hindi naman kinakailangan sabihin sa lahat ng tao, pero pwede mong sabihin sa Panginoon para maunawaan yan. Ngayon, kung may mga bagay na kailangang ipagtapat o sabihin sa ibang tao dahil sa albawa, sa konteksto ng simbahan bilang isang pamilya, mahalaga na magkaunawaan at para kung mayroon mang komplikasyon o mayroong posibleng problema ay matalakay ang mga bagay na ito. Kaya kagabi ay natalakay din natin yung paraan ng pananampalataya, paano natin kikilalanin ang Panginoon. Maraming tao na nag-aakala na sila'y totoong mananampalataya, pero again, alam ng Diyos kung anong laman ng puso natin. Hindi natin maloloko ang Diyos. Kaya sa bandang huli, alam ng Diyos kung totoo kang Kristiyano. Yung Matthew 7 verses 21 to 23, ang akala ng mga tao dahil sa sila'y aktibo sa gawain sa simbahan, ay totoong Kristiyano na sila, pero nakakalungkot, ang kanilang pangalan ay wala sa talaan ng mga naligtas, ng mga ililigtas ng Diyos. Kaya sila ay pinalayas kasi hindi sila kilala ng Diyos. Yan. Ang talata ay nagsisilbi rin bilang mga muli paalala, yung binabanggit natin kanina na omniscience and omnipresence ng Diyos. Sa Psalms 139, yung kabuuan ng kabanata na to ay mababasa natin at maunawaan kung gaanong nababatid, nalalaman ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin. May binabanggit ang simula sa pagsilang natin hanggang sa dulo ng panahon ay alam na alam ng Diyos kung anong nangyayari. So binibigyang diin ito ang kawalang kabuluhan ng pagsisikap na itago ang anumang bagay mula sa Kanya dahil nakikita niya ang lahat ng alam niya, ang lahat. Yan. So wag na tayong maglihim, wag na nating itago sa Panginoon ang mga bagay-bagay. Kasi minsan, yung typical na sistema ng mga tao dito sa mundo ay itatago ang mga bagay-bagay, pero sa totoo lang, ang pinapahirapan lang ay yung sarili. Dahil alam nyo po, pag may ilinihim ka, mabigat dalahin yan eh. Hanggat hindi mo rin-release, hanggat hindi mo linalabas yung mga bagay na laman ng puso mo, baka mapanaginipan mo pa yan. Ang mahirap kung bangungutin ka at hindi ka na magising. Yun po ang nakakatakot noon, di ba? Yan. Magandang gabi, Ate Senay. Salamat po sa inyong pagsama. Yan. Kaya tayo pinapaalalahanan ng talata na ito sa konteksto ng mga tao sa Israel, sa Juda, sa kapanahunan na yon ay wag nating itago sa Panginoon ang mga bagay na kinakailangan nating sabihin. Mas maganda na maging tapat, maging totoo, para hindi tayo magdala ng anumang kabigatan o problema. Okay, sa talatang 16, ang sabi dito, binabaligtad ninyo ang katotohanan
Masasabi ba ng palayok sa gumagawa nito, hindi naman ikaw ang humugis sa akin? At masasabi ba ng nilikha na sa lumikha sa kanya, hindi mo alam ang iyong ginagawa? Yan, sabi sa King James Version, surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter's clay. For shall the work say of him that made it, he made me not? Or shall the thing framed say of him that framed it, he had no understanding? So actually itong talatang ito ay kung titingnan mo, nakakatawa. Kasi parang gustong iniinsulto ng tao ang Diyos na lumikha sa kanya. So ginamit na simbolismo dito yung magpapalayok. Sa Jeremiah chapter 18 verses 1 to 6, tinalakay doon yung magpapalayok na gumagawa o humuhugis ng palayok. Yung sa palagay ba ninyo, yung palayok na hinuhugis ay pwedeng magsalita at sasabihin niya na ikaw na humugis sa akin, hindi mo ako nauunawaan. So parang ang labo, parang yung mga anak, yung mga bata na pag nung magkaisip na, sasabihin nila sa magulang nila, Mama, Papa, hindi mo ako naiintindihan kung anong damdamin ko, kung anong sinasabi ko. Parang ang labo, no? Bagamat ako nung bata ako, ganun din na reklamo ko sa magulang ko eh. Kasi hindi nila daw naiintindihan yung naiisip ko. Pero sa totoo lang po, pag hinalukay natin at inunawa yung kalalagayan ng magulang, alam nila yung bawat bagay sa atin. Yung mga anak, alam nila eh. Yung kilos pa lang ng mga bata, alam nila. Kasi sila yung ginamit ng Panginoon para maging tao tayo. At ganoon din dito, yung sitwasyon ng magpapalayok, alam niya kung anong itsura ng palayok na kanyang ginawa. Kaya nga ang tinatalakay doon sa Jeremiah chapter 18, pag may nakita yung magpapalayok na isang bagay na pangit, dudurugin niya uli yung putik at tuhugisan niya na naman. Alam niya kung nasaan ang location noong bawat sitwasyon. Naalala ko yung isang kwento, merong isang tao na isang mekaniko na napakagaling. Kilala ang mekaniko na ito sa pag-repair ng sasakyan, ng kotse. Oo, kilala siya sa buong mundo. Ngayon, may pagkakataon, may dala siyang isang kotse na lahat na ng kaalaman niya at talino, ginawa niya para ma-repair ang kotse. Hindi niya na-repair. Bigla na lamang sa kanyang sitwasyon, may dumaang isang matanda. Ang sabi ng matanda, tinignan lang ng matanda yung kotse. Alam na niya kung anong sira. Ang sabi ng mekanikong magaling, paano mo nalaman ang sira na yan? Alam mo kung bakit? Kasi siya ang lumikha ng sasakyan. Yung lalaki palang matanda na dumanay, si Henry Ford. At siya ang nagdisenyo ng kotse na Ford. So ganun po yung lalaki, trabahador lang. So ganun po yung sitwasyon. Yung lumikha, alam niya ang kanyang nilikha. At dito po nilalarawan dito yung karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya ang sinasabi doon sa naunang mga talata, 13, 14, and 15, wala tayong maitatago sa Panginoon. Alam na alam ng Panginoon kung ano tayo, kung saan tayo nagmula, kung anong ugali natin, kung anong kahinaan natin, at kung saan tayo pwedeng magkasala o bumagsak. Kaya nakakalungkot na yung sinasabi sa talata na to ay parang minamaliit nila ang Diyos na hindi alam ng Diyos kung ano ang kanyang nangyayari sa kanila. Yan. So sabi dito, isang kahangalan ng sangkatauhan na akalain na yan na ang daan ng Diyos at hindi nalalaman ng Diyos ang nangyayari. So yung mga natalakay natin doon sa aklat ng Kawikaan, yung sinabi ni Solomon na kahangalan, ang isang tao na mag-aakala na hindi nauunawaan ng Diyos ang nangyayari sa kanya ay isang hangal. So, kamakailan lamang ay may mga nabalitaan ako, may mga dumating na balita sa akin na may mga taong nakaranas ng mabibigat na sitwasyon sa buhay. At ang sinasabi nila ay bakit ginawa ito ng Diyos sa kanila? Bakit nangyari ang mga kabigatan sa buhay nila? Well, ang sagot ko lang ay kapatid, alam ng Diyos kung ano nangyayari sa iyo at may tinuturo sa iyo ang Panginoon. Syempre, medyo mabigat na sitwasyon yung kausap ko, may namatayan, tapos merong muntik ng mamatay pero hindi naman totoong namatay yung isa. Mabigat. So sabi ko, sa ibang pagkakataon, pag-usapan natin yung sitwasyon na yan. Kaya lang, ang nakakalungkot, itong taong kausap ko ay sa mahabang panahon ay nagbaliwala sa kaniyang pananampalataya. Iniwanan ng Diyos
ginawa ang mga gusto niya. Tapos noong siya ay nakaranas ng problema, biglang bumalik sa Diyos. At ang masama, sinisisi ang Diyos sa nangyari sa kanya. So, ito po'y typical na kasaysayan sa ating buhay. Parang yung simpleng kwento lang na hindi iniintindi ang Diyos, pero nung lumabas ng bahay tas sinabol ng aso, ang sasabihin ay Diyos ko po, Diyos ko po. So, di ba? All the while, wala tayong ginawang paglapit sa Diyos, pero nung tayo nasa kapahamakan at nakaranas ng problema, ay biglang maaalala mo ang Diyos at sisisihin mo. So parang sinasabi nito na kaya ito nangyayari kasi hindi naiintindihan ng Diyos ang lahat ng bagay. So maling-mali po na isipin natin ang mga bagay na. At ito po yung nangyari sa mga Israelita sa Jerusalem. Hindi nila naisip na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. At lahat ng kanilang iniisip at ginagawa ay hindi nila maitatago sa Panginoon. Kahit na maliit na bahagi ng buhay, ang sabi nga, I think sa Jeremiah na nakasulat yung bilang ng ating buhok, yung haba ng ating bituka, lahat ng parte ng katawan natin ay alam ng Panginoon. Yung magagaling na doktor, pag naggamot yan, alam mo, pagka may magaling na doktor, pumunta ka sa malaking ospital, ano unang tatanungin sa iyo ng doktor? Ano ang nangyari sa iyo? Ano ang sakit mo? Ano ang problema mo? Kulang na lang sabihin mo, Dok, kaya nga ako pumunta dito para magpagamot, para alamin mo yung sakit ko. Tapos, sa totoo lang, hindi alam ng doktor ang sakit natin. Nagbabase ang doktor sa sasabihin mo. Minsan naiinis ako pag nagpapa-ospital ako. Alam mo yung, ang sakit-sakit na ng pakiramdam mo, tapos pipilitin kang pagsalitain ng nurse at ng doktor. Sa totoo lang tapos yung bawat sasabihin mo sa kanila, binabayaran mo pa sila. Di ba? Samantalang nanghuhula lang. Samantalang ang Panginoon, alam niya ang lahat. Alam niya yung sakit. Yung bilang ng ugat na nananalaytay sa ating katawan, alam ng Diyos. At alam ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin kung tayo ay may mga problema. So anong nais na ituro ng talatang ito sa atin? Wala tayong ibang gagawin sa mundo, wala tayong ibang iisipin kung hindi ang magtiwala lamang sa Panginoon. Itong talatang ito ay nagsisilbing paalala ng soberanya ng Diyos at ang pangangailangan ng mga tao na kilalanin at magpasakop sa kanyang otoridad sa halip na tangkaing idikta ang kanilang sariling kapalaran. Hindi natin po pwedeng sabihin sa Panginoon na, Lord, ito ang gawin mo. Diyos, Panginoon, ito ang gawin mo dahil ito ang gusto ko sa buhay ko. Ito ang karapat-dapat sa buhay ko dahil ako ang nakakaalam ng buhay ko. No, ang sabi ni si Nelson Mandela, nakalimutan ko yung title ng pelikula niya. Siya yung presidente ng South Africa. Ang sabi niya dun sa isang pelikula, I am the captain of my heart. So, sablay, So, papaanong naging siyang kapitan? Ang salitang kapitan kasi, siya yung nagmamando. Kumbaga sa barko, siya yung nagda-drive, siya yung nagtitimon, siya yung gumagawa. So, kung ikaw ang kapitan ng puso mo, ay ano na ang Diyos? Tinyente na lang. Ay kawawa naman, ang sama naman ng ganong sitwasyon. So, hindi tayo po pwedeng maging kapitan ng ating mga puso. Bagamat si Nelson Mandela ay isang kilalang tao, popular sa buong mundo, pero makikita natin doon yung kawalan niya ng pananampalataya sa Panginoon. Sinasaklaw din ng tema ng banal na soberanya ng Diyos ang pananagutan ng tao at ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang nilikha. So yung ating tinatalakay na sovereignty of God, hindi po natatapos yun doon. Meron ding responsibility ang tao. The sovereignty of God and the responsibility of men. Ang soberanya ng Diyos, nagpapakita na alam niya ang lahat ng bagay sa atin. Pero yung responsibility ng tao ay alagaan at ibalik sa Panginoon ang lahat ng mga bagay na para sa Kanya. Hindi natin magagawang itago ang lahat ng bagay sa Panginoon at tayo ay siguradong sa dulo ng panahon ay mananagot sa Kanya. At ganito nga ang nangyari sa mga Israelita. Anuman ang kanilang ginawang pagtatago, anumang kasalanan ang kanilang ginawa ay talagang hindi sila nakapagtago sa Panginoon at sila ay patuloy na magbibigay na nagsusulit
sa mahabang panahon, nung simula pa lamang ng paglabas ng mga Israelita sa Ehipto, gumawa na sila ng napakaraming bagay na taliwas sa utos ng Diyos. Pero hindi nakalusot ito sa Panginoon. So yung pinakamalaking sitwasyon na ginawa nila na kamalian, yung pagkolekta ng mga ginto at ginawa nilang baka para sambahin. Subalit sa totoo lang po ay hindi ito naitago sa Panginoon. At lahat ng nangyayari sa kanila. So yung pamilya ni Korah ay kinain ng lupa dahil sa kanilang palihim na paninira kay Moises. Even si Miriam, yung kapatid mismo ni Moises, ay nagkaroon ng ketong dahil sa palihim na paninira sa kanyang kapatid na pinili ng Diyos. So, napakaraming sitwasyon. Hindi natin kayang isa-isahin lang lahat ng mga bagay na to. So, ang tinuturo ng talatang ito, tayo maging totoo, maging tapat. At lagi nating dadalahin yung katuruan ng Panginoon, yung pagmamahal, pag-unawa sa mga ibang tao. At syempre, ang lahat ng bagay na mangyayari sa atin ay isasanggunin natin lagi sa Panginoon dahil siya lamang ang nakakaalam ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Wala tayong maitatago lahat ng nangyari sa atin. Muli, itong talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng absolute surrender. Buong-buo na pagpapasakop at pagsuko sa Panginoon upang hindi tayo mapahamak. Meron man tayong nagawang mali, nakagawa man tayo ng mabubuti, ay kailangan nating ipagtapat sa Panginoon. Hindi natin ito may tatago sa Kanya. Kaya nga lagi nating sinasabi dito sa Touching Lives, yung salitang beware. Kasi may mga bagay na nababanggit natin, na akala natin ay okay lang, pero sa kaloob-looban ng mga salita na yan, alam ng Diyos kung ano yung laman ng puso natin. No? Hindi naman natin kayang maging perpekto sa lahat ng bagay at lahat ng pagkakataon dito sa mundo. Talagang tayo ay prone na makagawa ng mali, ng mga pagkakasala. Pero ang kagandahan nito, meron tayong pagkakataon na aminin sa Panginoon ang mga bagay na nagagawa nating mali. At hindi ito pababayaan ng Panginoon na manatili sa atin. So yan po yung kagandahan na tayo ay makakapag-establish at magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Anytime ay pwede natin siyang kausapin at wala tayong magiging alalahanin dahil siya ang Diyos na nagmamahal at nakakaunawa sa atin. Sa pagtatapos ng ating talakayan sa gabing ito, ang talatang ito ay isang malalim at nakakapukaw ng pag-iisip na talata na sumasaklaw sa mga tema ng banal na soberanya ng Diyos at pananagutan ng tao at ang kaugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang nilikha. Ang paggamit nito ng simbolismo ng magpapalayok at ng putik ay pagtutulad na naghahatid ng malalim na theological na katotohanan tungkol sa kalikasan ng Diyos at sa kalikasan ng tao. Kinakailangan mabalanse ang mga bagay na yan. At ang mga implikasyon natin ay umaalingaw sa buong biblical na salaysay. So dapat makita nating mga tao kung hanggang saan ang limitasyon natin. At yung mga bagay na hindi natin kaya, hindi natin alam, dalhin natin sa Panginoon. Huwag nating pangunahan ang Panginoon sa mga bagay na gusto nating mangyari. Sa ating mga panalangin, huwag nating diktahan ang Diyos na, Lord, ito ang gusto ko. Panginoon, ibigay mo to. Alam niyo, ang pinakamagandang panalangin na ating sasabihin, Panginoon, yung kalooban mo ang siyang mangyari sa buhay ko. Ito ang gusto ko, pwede mong sabihin sa Panginoon, pero Lord, mangyayari ito kung ito ay naaayon sa iyong kalooban. So ito yung panalangin ni Jesus Christ sa Garden of Gethsemane bago siya hulihin ng mga sundalo. Yung sitwasyon na yun ni Jesus Christ ay bigat na bigat siya. Ang sabi niya, Diyos Ama o Ama ko, kung maaari, alisin mo sa akin ang saro na ito ng paghihirap. Pero, yung kalooban mo pa rin ang mangyari. So, ba't hindi natin gayahin ang Panginoong Hesus mismo sa mga bagay na ito? Wag natin diktahan ang Diyos, kasi baliwala lamang. Aasa lamang tayo sa isang bagay na hindi naman mangyayari kung hindi kalooban ng Panginoon. Okay, so yun po mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig. Hanggang doon lamang ang ating aralin sa gabing ito. Ito ay nagbibigay sa atin muli ng paalala na buong buo, absolutely
ay sumuko tayo at magpasakop sa kalooban at kaparaanan ng Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang buhay natin at hindi tayo masisira, hindi tayo mapapahama. Okay, salamat po sa pakikinig. Nawa ay natuto ang bawat isa na nakasama natin sa gabi ito. Tayo po'y magwakas sa pananalangin. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli, Ama, sa gabing ito, sa pagbibigay mo ng karunungan sa bawat isa sa amin, sa pagbibigay mo ng bukas na puso't isipan upang matalakay namin ang mga bagay na ito. Samahan mo po kami patuloy sa aming buhay, lalo na po ang mga kasama namin na nandito at nakakonek, ang pamilyang ito ng Odito Family, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa Touching Lives at ang bawat isa na kasama namin at regular na kasama. Maraming mga hindi rin nakaka-join dahil may mga conflict sa panahon. Ikaw po ang patuloy na gumabay at manguna sa bawat isa, Ama. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyong buhay namin, maparangalan ka namin at lagi naming magawa ang paglilingkod sa iyo na naaayon sa iyong kalooban at kaparaanan. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Salamat, Pastor Nanding. Yan, si Brother Edgar ay nasa trabaho kaya wala siya ngayon eh. Yan, night shift. Okay, sige po. So sa mga taga-Touching Lives, maya-maya ay magkakaroon tayo ng video call dahil ngayon po ay Miyerkules.